so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo eh. Palagi kayong ganyan kung makipag... Ano, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo, committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception, pati batas eh, binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito, nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa dinner. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Personalities na related sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher? Your Honor, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo? Babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Ang nandito po ay si... si ano po, si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Ay, okay lang po, Your Honor, kung ano na lang po, executive session na lang po para po sa... submit na lang. Alam mo, superior... Ay, isasubmit na lang po namin po. Ito po, submit. Ganun din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Marami. Hindi ako makarelate sa'yo. Your Honor, okay lang po ba isubmit ko na lang po kasi masyado pong mahaba. Never mind. Ganun din yan eh. Pahirapan mo pa kami pa magbabasa. Ano ito, yung amount? Pati amount? Percentage. Okay. Your Honor, umpisan ko na lang po kay Yusek Terence Calatrava. Ano po, ito pa yung mga date niya. Ang date po niya is December 11. December 11 is... Yung gulo. Mas maganda to, sir. Sa mo. At, Ito. Mas malinaw. wait. 2024. I don't... Ito yung percentage na yun. Ito yung rate na binibigay. Okay. Your Honor, December 11, 2024 po, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos, nung December 11 po, is another 30% ulit. Of what? Of, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. 30% of 100 million. Yes po, Your Honor. And then, March 25 is another 15 and 30%. May project yan naka-indicate kung anong project. Yes, Your Honor. Oh, sige. Anyway, sige, proceed. March 31 is March 31, anin ko lang po. March 31 is 15 million. November 20 is 15 million. December 5 is 18 million. December 6 is 1.5. December
7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million. April 18 is 101 million. May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Lagi pa yung total. Matay mo po. Kay Yusek Bernardo naman po, through his, ano po, kay DE, sino ba yun? DE Manibulusan. Nung January 4 is, ay 2022 is 2.450. January 12, 2022 is 3.675. September 2022 is 2,260,000. September 7 is 2,680,000. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po, Mr. Chairman, just Through- quick intervention. Yes, Senator. Pwede ba i-confirm ho to ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, Yusek Bernardo. Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to ano with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera. Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katulong po. Ima-match nyo lang kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya match doon sa binibigay Yes. ni Bulusan. Titignan Pero ko- ang tanong ko, mayroong binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po, Mr. Chair, kasi nga po, nabanggit ko po na there were projects with the proponents that I'm taking charge sa Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. sasabihin niya. Hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I still have to match this with ano. Never, meron sa naman dami, po. sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh, So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to match this with hindi niyo Bulusan naman, po. dinideny niyo na galing kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan Hindi ko niyo po i-check? maalala, Mr. Kailangan Chair. niyo lang i-check? Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po. Your Honor, okay lang po ba? Bago ko po ituloy itong kay Kong Roman Romulo, baka po pwedeng magtanong ako kung kumustahin ko sana yung status po namin sa WPP. Kasi That's beside the point. You have to settle that with the DOJ, not with the Blue Ribbon. okay lang po. Tanongin ko lang po sandali ang abogado ko. Sige. PG, Padulyon. Mr. Chair, when we return to Mr. Diskaya, I would also like to ask. Thank you, Mr. Chair. Apo. Yes, Mr. Chair. I believe that it's a matter that should also be known by the committee because Mr. Diskaya is asking for the status of their application. For the past 2 months and a half, we have not heard from Mr. and Mrs. Diskaya. They have not gone back to the department. There has been no coordination made by by the couple, either by their lawyer. The last thing that we heard from them was when they declared that they will no longer be cooperating with the ICI. Since then, we have not had the opportunity to talk to them. So there can be no evaluation that can be done by the Witness Protection Program absent any disclosures coming from the couple, Mr. Chair. Does that answer your question? Your Honor, kasi nung mga nakaraan po, ilang beses din po kaming bumalik po sa DOJ po. Kaya lang wala pa po pong pinapakita sa amin po na MOA. Ganun kasimple yan, may proseso sila dyan. Anyway, PG Padulyon.
I think it should be explained to the couple, sir, that there is no such thing as an ex-deal here where they will provide us with documents and then we will immediately, or the Witness Protection Program will immediately give them a memorandum of agreement. In other words, hindi kaliwaan. Hindi po kaliwaan yan. Because precisely, the reason why these affidavits will have to be submitted first is for us to evaluate and determine whether the same is compliant with the requirements of the WPSB law. And second, if it can be corroborated by other pieces of evidence. A simple statement telling us or naming 100 names will not make any difference unless the same can be substantiated. And thus far, we have not seen any. And therefore, there can be no evaluation that can be made or be given by the Witness Protection Program, sir. My advice to you, Mr. Diskaya, sumugal kayo ng konti. Wala yung hindi pwedeng siguruhan. Lahat yan susugal. Kasi once na ma-admit kayo, wala pa rin kasiguruhan na tuloy-tuloy kayo may immunity. May mga sinusunod lang requirements eh. Yung absolute necessity ng inyong testimony, mga corroborate ng independent evidence, of course, not the most guilty, and so forth and so on. Chair. Yes, Senator. Prosecutor Padulyon, ang pagkakaalam ko, kasi I was then the chairman noong nagpasya sila ng back-over ng WPP at sa akin namang palagay, based on the law, kailangan silang ma-process sapagkat nagpasya sila na gustong magpa-cover. Ang problema kasi at that time, the then Secretary of Justice made an opinion that the Diskaya should first make restitution. Kaya doon po yata na-stall yun eh. Considering that restitution is not even one of the requirements para ma-process. Kasi nag-a-apply pa lang sila eh. I was trying to explain then, Mr. Chair, na in the process of the application of the Diskayas, restitution is not one of the requisites. Kaya lang, pinipilit ni then Secretary Remulla, now Ombudsman, na magre-restitute sila. So, doon yata na-stall ang pinag-uusapan. Ngayon, ang pagkakaalam ko rin po, Mr. Chair, si Yusek Bernardo, parang he was already granted provisional, anong tawag ron? Provisional admission, Mr. Chair. So, if he was granted already provisional admission, was he required to restitute anything? Sir, that is covered by the Memorandum of Agreement and is confidential. I cannot make that disclosure without any clearance from the Secretary of Justice. Why? Because the law provides for it, sir, that confidentiality is a matter which is stressed in Section 7 of the law. So, Mr. Chair, ito na naman ang problema eh. Para malaman naman ng kahit sinong gustong mag-apply, kung ano ba requirements talaga. Was that restitution requirement covered by that? Yun lang naman eh. There's nothing secret in that. Ba't hindi mo sabihin? Sir, it is contained in the Memorandum of Agreement. Like nobody should know that a restitution was required by the Department of Justice? The details of the Memorandum of I'm not Agreement... asking for details. Sabihin mo lang, was it made a requirement? Restitution is part of the details, sir, which is provided for in any Memorandum of Agreement if you're going to ask me. So if it is going Bago to siya be there- makapag-apply, restitution will be required. Not necessarily, sir. O, Not paano? necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Diskayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, tinatanong ko lang, may restitution applied to Yusek Bernardo. He was granted already provisional admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. May I respond, Mr. Chair? Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective.
The process of application. Yun ang ginagawa No, the process mo, of You're application, making a sir. selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What- no what? explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya ay na-admit na as state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun doon sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception. Pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa din. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, ipo-process. Processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required. Restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Di ba? Napakasimple na pinag-uusapan natin, Prosecutor Papadulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Ngayon, tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, halimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not... That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on, and the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It cases was which are never pending. completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung ang restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So, kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Mr. Chair, it is not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is... Prosek, ang sinasabi ko, hindi, yun ang naging unang dahilan kasi, kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures dyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa'yo, ay yun doon pa lang doon pa lang na-stop na sapagkat pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Sabi ko, nawala na. Mr. Chair, kung ang gagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify
the department being able to evaluate the same. So, Let's not talk yung about pala, restitution. tapos na. Oh. Okay na yun. So wala nang restitution. Mr. Diskaya, Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution. Pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Mr. Chair, may I interject? The Vice Chairman is recognized. I just want to be clarified, PG Fadulyon. Ano ba talagang gusto ng DOJ to be mabigyan ng restitution immediately? Kasi may sinasabi ni Senator Marcoleta, there will be a process. What is your stand here? Sir, my position is this, if I may. Restitution, Senator Marcoleta is correct when he pointed out that restitution is not a requirement under the WPSB law. It Okay. is, as I said, it is not explicitly stated there. However, when the process of when the witness who applies to to be admitted into the program is evaluated, and for example they qualify, their qualification is now subject of a memorandum of agreement between the department represented by the secretary and the applicant. Now, in the memorandum of agreement, there are terms and conditions that may be agreed upon or imposed by the parties, and restitution is part of them. If I may be allowed to explain further, kung halimbawa po meron po tayong witness na nag-a-apply sa programa, at sinasabi na nila, I am remorseful, ako po ay nagkamali, ako po ay nakakatanggap ng pera, nanggaling sa nakaw o hindi sa matamang paraan, at ito po ay sosoli ko, sasabihin po ba ng department, hindi naman kasi part ang restitution dito, so hindi mo kailangan magsoli. Kaya po yan inilalagay sa memorandum of agreement kung meron man, para lamang po masiguro din ng department na at least kung meron pong ill-gotten wealth, or if a person is unjustly enriched, monies will be returned back to the coffers of government. Remember, sir, if one is covered under the program, one of the results would be if there is a case where they will be testifying as a witness, they will not be included in the information anymore. And if they're not included in the information, it means they have no criminal liability and forfeiture will not lie as against them. A process which will happen much later. Okay, so Republic Act 6981, PG Padulyon, Section 5, it states na to comply with legal obligations plus to cooperate with respect to all reasonable requests. Ang tanong ko po ngayon, ano ba ang mga unreasonable sa pagbabalik na ninakaw na yaman? Can you give me some? Let me just be clarified, Mr. Chair. Ano po ang ano ang reasonable kung magbabalik po? Kasi ang sabi, legal obligations, reasonable requests. So it's a reasonable request. Pero it doesn't mean to say na you are, it's their obligation. Is that Yes, sir. correct? Yes, sir. Kasi po, kasama po yan dun sa pagpapakita po ng pagsisisi ng kung sino man pong aplikante na sinasabi niya, kung ako po ay may nakuhang yaman sa pamamaraan na hindi po legal, at ako po ay humihingi ng kapatawaran, at ako po ay willing na tumistigo, at isosoli ko po. Natural po, ipapalagay po natin yan sa loob ng Memorandum of Agreement, at yan po ay mapupunta sa gobyerno. Kaya po, ang tanong ko po ngayon sa PG Padulyon, is that reasonable ba o unreasonable ang pagbabalik ng pera na kinuha sa taong bayan? Which is which? It is definitely not unreasonable. I would say it is only reasonable and within reason to return the same. Thank Chair. you, Mr. Chair. Hypothetical, halimbawa, nag-apply yung couple, Diskaya couple. Sinabi nila, halimbawa, papasok sila sa MOA. Okay, ito po yung aking mga account numbers, ito yung bangko. Willing po akong i-waive kung magkano man ang laman nitong account number na ito. Tama po ba yung hypothetical situation na ganon? That would be one correct means, Mr. Chair. Or halimbawa, ito po yung estimate ko na kinita ko sa aming pagkokontrata na merong ghost project. Nag-estimate siya. Nagbigay siya sila ng estimated amount na sa tingin ninyo acceptable kasi yun ang base rin sa reasonable na computation. Kasama rin yung sa MOA. That will also be included in the MOA, So sir. hindi immediate na Hindi po pagpasok nila, babayad na kagad sila. Parang extortion yun. Yes, sir. Hindi po immediate. Kasi mangyayari niyan is parang Correct. you paid your way to be able to be admitted. Parang you buy your Yes, way sir. in to the Yes, program. sir. Ito po, it's a So necessary... merong miscommunication. Yes, sir.
wala nga sa batas ang restitution, pero it could come later. Yes, sir. Parang as a pledge, as a commitment. Yes, sir. That is correct, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, ikaw na nga nagsabi, Prosec, it is not in the law. Okay. Gagawa ka ng paraan para i-circumvent mo yon, papasukan mo doon sa memorandum. Reasonably ba yung maglalagay ka ng isang bagay that was not even provided as a requirement? Alam mo, as a lawyer, sinasabi natin palagi, the spring cannot rise higher than its source. Ano yung source? The law itself, di ba? Bakit ka ngayong gagawa to circumvent it para lang ipakita mo? Alam mo, you'll be abusing. That is grave abuse of discretion. Ni hindi mo nga alam, magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa solian, doon lang magkakaroon na ng corruption dito. What was not given to you by the law, you cannot have it. Dito tayo nagkakaproblema, Mr. Che. Kaya ang pinag-uusapan lang, these people, gusto nilang tulungan ang Estado. We're not, hindi man hidden wealth Sorry. pinag-uusapan Mrs. dito. Diskaya wants to say something. Can we allow her? Pwede natin, magsalita ka muna. Yes po. Miss. I-confirm ko lang po kasi with what attorney Fadulyon said na meron kaming we were given temporary security. Definitely we weren't kasi I had to get our own security for me and my kids after the session here where we mentioned the 17 congressmen. So hindi po kami nabigyan ng DOJ ng any security whatsoever. And then yung sinasabi na hindi kami nakikipag-cooperate. Actually, the affidavits that they were requesting were prepared and we were ready to give it to DOJ. Pero kasi we were required to restitute first. So hindi namin You we were required to restitute. Oo, How much? wala silang sinabi na amount. So hindi Baka- namin alam kung ano yung restitution. Baka stipulation lang. Oo. So it was one of the yun nga po, one of the stipulations PG, that baka was stipulation lang yun. asked of us. Mr. Chair, I am not privy because I am not part of the ones who've been talking Yes. to and communicating Yes po, with the opo. Diskaya couple. So I will have to validate that information, Mr. Chair, as to whether or not So- restitution was made a condition. Maybe you can renew your application. Actually, hindi din Puntahan nyo kami na lang si PG Padulyon. Opo, hindi na po kami we are 100% trying to cooperate with whatever is asked of us. So when Mr. Diskaya was let out for a half day to do the ledger, nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo. Noong day din na yon, pero hindi din pinansin. It parang sinabi sa amin, the case will go on Okay, even without para the lang kasi ledgers. 490 na, no? Sabihin nyo ng lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Andito yung director ng WPP. Kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos eh. Kasi I think there's a lot of miscommunication eh. No, iba yung interpretation, iba yung interpretation. Yes, so, Mr. Senator Chair.